Now, we are going to hear real-life stories from I Can Serve Foundation's Stories of Hope. These are personal stories from people who have been on this journey and have found strength and hope along the way. Let's listen and appreciate the courage of those who have been generous enough to share their own experiences. First off, we have Irene Lee, who is a CPA, spouse to Josh, mother to Chelsea and Selena, recent grandmother to Ian Lee and Chia Elise, and Mom Irene to her employees. Irene started her breast cancer journey in 2005 at the peak of motherhood and her entrepreneurship. Cancer-free for 15 years, and survivor of 3 recurrences, including metastasis diagnosis in 2020, Irene advocates early detection through medical checkup, closer collaboration between patients and doctors, and in living life to the fullest by staying positive, as she proclaims, and I believe this too, cancer is not a death sentence, and cancer should not play a starring role in your life. It is part of your life, but you are more than the sum of all the parts. Next, we have someone, talo pa niya yung mga kakandidato sa isang taon dahil siya, ngayon pa lang, senador na. Betty Senador, a 54-year-old breast cancer survivor who has faced cancer not just once but twice with incredible courage. In 2015, Betty was diagnosed with stage 3B breast cancer, undergoing 6 cycles of chemotherapy, 33 days of radiation, and 18 cycles of targeted therapy. 4 years later, in 2019, she faced another battle with stage 1A cancer in her left breast during the COVID-19 pandemic. Once again, she underwent chemotherapy and targeted therapy. Today, she is on oral chemotherapy and remains under surveillance while still fighting the good fight. And last but not the least, we have Marivic Ambic Bocasto, a patient leader na kinurot ako pag-akit niya ng stage, advocate and long-time metastatic breast cancer survivor. She has served as the president of the Mindes Body Support in Baguio since 2006. Okay, mga Inday, ang inyo pong mga kwento, simulan na natin. Na-voluntold ako. Ako daw ang una. Ito, tatanungin ko na lang ikaw para dire-diretso tayo. Ambic, you've been doing this advocacy for so long. What was the most important part, yung pinakamahalagang natutunan mo, the past 2 days from this workshop na hindi mo alam dati? When I started with I Can Serve, working alongside them, ang focus then was early detection, yung mga ganyan-ganyan. Now we're 19 years after, we're talking about survivorship. Ibig sabihin, habang welcome tayo ng welcome sa welcome to the sisterhood like no other. Ganyan tayo, di ba? Yung parang ang lungkot dati. Pero ngayon, welcome to a sisterhood like no other. Tatanungin mo anong stage? Stage 4. Tapos buhay pa rin kami hanggang ngayon. Survivorship. Everything else is improving, I guess. Yung ganyan. Kukonti na lang yung mga... I have learned na aside from yung cliche na yun, yung cancer's not a death sentence, ngayon ang sasabihin ko, there is life after stage 4. Naiinis ako sa kanya, pinaiiyak ako.
Okay, next question for you, Ambik. If the government could grant you one wish for stage 4 breast cancer patients, what would that be? Like for Eileen, stage 4 din si Eileen bago kong alaga. And alam nyo, succession plan na. Kasi 19 years na, di ba? Kailangan may susunod na. So, si Eileen, stage 4. Kanina nagtatanong siya kung paano pwede i-extend ng gobyerno, ng PhilHealth. Ganyan yung para sa medication niya. Hindi lang nag-iisa si Irene na naghahanap ng avenue, ng way na lumawak pa ang pwedeng itulong ng gobyerno sa gamutan, etc., etc. Sana government can really do something for stage 4 na cancer patients. Oo. Ibang Irene yun, ha? Hindi itong ating si Irene. Eileen. Stand up, Eileen. Yun. Siya yun. Okay. Kasi parehong tunog ng pangalan eh. 'Di ba? But, at saka ang ganda kasi there was a time, hindi ba, pagka nagre-raise funds for stage 4 cancer, sinasabi nila mas priority yung mga may chances para to survive. Pero ngayon, hindi na. We've pushed the barriers, di ba? So, yun. Thank you for that answer, Ambik. And now, itong Irene na kasama natin dito na nagchichikahan kami kanina. Sabi ko, kumusta ka na, Irene? Ang sagot niya, eto, maganda pa rin. So, Siyempre mana sa'yo. Diba? okay. I first met Ate B sa Makati Med. Patapos ka, paumpisa ako. Pagkatapos ang tandang-tanda ko na sinabi niya, binenta ko na si Carlito kasi ang mahal ng Herceptin. Pinagbili ko yung asawa ko kaya lang sinoli sa akin. Irene, you're in active treatment for stage 4 breast cancer. But you go about life as if business as usual. Paano mo ginagawa ito? I have 3 bullet points na gusto kong share. Kasi ever since yung profession ko, CPA, so I'm very analytical. So I look at data. So, ang gusto ko i-share sa kanila, blind hope without a strategy is not a strategy. Kailangan meron kayong plan. Okay? So since ganun nga yung background ko, I look at data. Tinitignan ko yung efficacy ng gamot, ano yung ginamit ba yan dito sa pasyente ng mga pasyente ng doktor ko, ilan yung nag-survive, gaano katagal, each medicine, ganun ako kakulit. So, yun yung reason, isa sa reason kung bakit I look at things na parang normal lang siya. Yung tuloy-tuloy lang na meron akong minamanage na 2 negosyo because I want to feel normal. Ayoko magmukmok na maramdaman na hindi, you're tagged as stage 4 and therefore parang wala nang meaning yung buhay mo. That's not true. Kaya pa natin eh. Isa pa, gusto ko din sabihin na when you're looking at motivation, don't look at motivation outside of yourself first and foremost. Tingnan mo muna sa sarili mo. Okay? Kasi mas-frustrate ka kapag hinahanap mo yung motivation to live longer, to stay alive, kapag tinitignan mo sa labas. So, ganun yung naging mindset ko. So, predominantly, it's a mindset change. When I was first diagnosed, it was a distinct decision. I want to feel normal or nearly normal. Kahit na ngayon nasa stage 4 ako, I don't want to be tagged as stage 4 yan or METS yan. No, I'm more than that. I'm a lola. I'm the wife. I'm the president and CEO of another company, of a different company. I'm a sister to all of you. Diba? So, that's a driving force. I want to feel normal. Okay, Irene. Are there things that you do now na hindi mo alam dati na kaya mo palang gawin? Simple lang to, pero nakakatawa. Pasensya. Because I'm a type A personality eh. So, before, ang gusto ko yung paspasan, tas results agad. Okay? Ganun ako dati. Pero ngayon, when I wake up, nakita ko blue skies, maganda yung langit. Wow!
That's another day for me, di ba? It's gravy, pero it's nice, di ba? You're given by God another chance to live your life, to spend time with your relatives, with your loved ones. Yun yung different. Yeah, oo. I have Badong. Kung nakita niyo yung picture kanina, I have a rescue dog. Pangalan niya Badong. I have 3 dogs. I have a Chow Chow, si Nala. I have a terrier, si Badong. Tsaka may poodle ako, si Bailey. And when I took capecitabine, alam nyo, capecitabine darkens your palms, di ba? I lost my toenails. My mouth became like a Chow Chow. But I was still alive. I was still working. Kasi wala, okay lang noon. Kaya pa. Alam mo, tama yan yung pasensya. Ako, nung nagkaroon ako ng cancer, kahit na-realize ko, kaya kong tiisin ang traffic kasi naririnig ko po yung busina ng mga sasakyan. Kaya lang nalungkot ako kanina nung sinabi na every 15 seconds, there's someone who dies of breast cancer in the world. So iniisip ko, pag galing ka pala ng Makati at pupunta ka ng Quezon City ng 2 hours, ang daing na palang namatay. Wow. Okay. Ano itatawag ko sa'yo? Betty Senador o Senador Betty? Di ba? Kahit Paano po kayo nakakaraos sa dami ng gastusin sa treatments ninyo? Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po yung boses ng Lasa Laylayan. Yes, senador ako pero yun ang senador na walang pera. Lahat ng tayo may pinagdadaanan, lahat tayo dumaan sa mahirap dahil pag sinabing cancer, talagang nung time namin, 2015, 2014, death sentence na yon. At tapos Herceptin ka pa, 99,000 per session. So, mahirap, totoo. Pero siyempre, yung will mo na gusto mong mabuhay dahil mayroon kang pamilya na uuwian, katulad ko na may 10 years old lang na anak, nung mag-start ako. Tapos, caregiver pa ako ng mother ko na stroke. So, kailangan ko maging matapang. Hinanap ko talaga kung paano. Unang-una, tinanong ko si Doc, Doc, hanggang kailan na lang po ba ako? Kasi stage 3B, cancer na ako, tapos may 6 chemo, 33 radiation. Sabi niya ng doktor, you have to prepare 3 million. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Yung pala, overall na yun ang Herceptin, tsaka mga chemo, whatever na ginagamit, mga scan, lahat na yata ng scan. Pinagawa na sa akin dahil hindi nila makita kung bakit, anong meron dahil nung una, wala naman talagang symptoms. Oo. Kung hindi lang nasiko ng anak ko, doon nagpa-check up ako, nalaman ko na stage 3B agad, running to C. So sabi ng doktor, it's an malignant cancer. So kailangan maalis agad. So ang ginawa ko, Lord, ano bang gagawin ko? Kaya tinanong ko si Doc, Doc, ilang days na lang ba ako? Ilang months? Sabi niya, why? Why asking? Sabi ko, kasi po, kung gagastos pa ako ng 3 million, saan ko kukunin? Sa Dasma, libre ang libing, libre ang kabaong, libre ang boron. Sa Cavite po yun. Kaya sabi ko, bakit pa ako gagastos ng 3 million? Sabi niya, no. Kaya kami nag-aral dahil gusto namin gumaling kayong lahat. O, diba? So, doon ako nabuhay ng loob. Talagang, sabi ko, hinanap ko ang mga support group, kung paano. Pero unang-una, pamilya talaga ang unang susupport sa'yo. So, ubos na ang lupa namin, na. Kasi, nandito na, naanod na lahat. Yun nga lang, ang masakla pa doon, ang hirap nung time na yun, di ba? PCSO, madaling araw, kung saan ka po DSWD, walang pera, dahil 2015, kapapalit lang ng administration from Noynoy to Duterte. So, lockdown, lahat, wala. Yun ang pinakamalungkot sa buhay. Pero hindi ako sumuko. Dahil laging nasa isipan ko, kung may saradong pinto, mayroong mga bintanang magbubukas. Kaya thank you, Lord. Kaya ako nandito ngayon. Nalagpasan ko silang lahat dahil sa mga tao na nandyan. Handang tumulong at tataba ang mga puso na laging nandyan lang sila. Kahit inabot ko pa 2020, pandemic, talagang, oh no, di ko nang makita yung doktor ko eh. Kasi naka-PPE sila eh. Maya-maya may nakahiga na doon. Ganun na. Sabi pa ng kapitbahay ko, kasi pag pumunta akong PGH,
ambulansya kasi pandemic, 2020. Sabi sa akin, si Betty, pag-uwi niyan, gano'n na kaagad. Sabi ko, Diyos ko, pero awa ng Diyos, nauna na siya sa akin. Di ba? Yes. Alam nyo, kaya ako, ang pangarap kong tinatrabaho ngayon, gusto ko talagang magkaroon ng sitcom sa TV tungkol sa breast cancer women. Yes. Kasi oo na nga at umiiyak tayo. Pero tumatawa tayo na parang wala tayong cancer. Correct. Kasi Betty, ikaw, gaya mo, may sakit ka, ikaw ang caregiver ng nanay mo, paano ka nakakahanap ng paraan? Unang-una, ubos na ang lupa namin. Pangalawa, dahil sa family ko, yung mga pamangkin ko, nagpa-fundraising sila. Pangatlo, dahil nakita ko may mga support group na tumutulong sa akin. Dahil nga mabait si Lord, He will provide, lagi kong naniniwala. Minsan na lang may sasabi sa akin, oh, Betty, come here. May chiki ka, 30,000 per chemo. Oh, thank you. Diba? Yung mga ganun. Hindi mo inaasahan. Pero kailangan mo talaga silang hanapin, tiyagain, at ipagdasal mo palagi sa Lord na i-provide na. Kasi nandyan lang yan eh. Maraming mga pusong busila na handang tumulong. Mahirap man, kaya hindi yun sa pira-pira lang ang usapan. Mayaman ka, mahirap ka, nagka-cancer ka rin. Pero ako, nasa laylayan, kaya kailangan kong tumayo. Kailangan ko ipakita sa kanila na hindi sa pira tayo maging mabuhay. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon na kaya natin to, lalo na ngayon. Salamat sa I Can Serve Foundation dahil sila talaga yung nag-step forward para ipaliwanag sa lahat. Kailangan din ma-spread yung awareness na cancer is not a death sentence. Cancer is a bliss. Dahil bliss tayo, dahil nandito tayo, hindi tayo magiging magkakilala kung wala tayong cancer. Oh, Totoo yan. Hindi ako magiging artista dito sa harapan. Totoo yan sinabi mo. Totoo yan sinabi mo, Betty. Ang pakiramdam ko, ano ko nawala yung isang suso ko. Yeah. Andito kayong lahat sa buhay ko. Right, totoo po yun. Kaya, I'll take this time just to make a simple point to remind all of you. Sa darating na eleksyon, bumoto tayo ng tama. Dahil tandaan natin, ang kalusugan ng ating katawan ay kaugnay ng kalusugan ng bayan. Correct. Okay? Maraming salamat, Betty, Irene at Ambik, nanay, anak, kapatid, mga bayani, mga aktivista para sa pasyenteng Pilipino. Wala kayong katulad. Tumayo tayong lahat at saluduhan natin sila. At the count of 3, 1, 2, 3.